Welcome to JJ Tagalog Movie Recap. Nagbukas ang pelikula kasama ang isang graphic designer na nagngangalang Vincent Borrell, na dumadaan sa kanyang normal na araw sa opisina. Sa gitna ng trabaho, nagbasa siya ng ilang masamang komento sa isa sa mga intern, si Hugo. Pinagalitan nito ang huli, at nauwi siya sa pag-atake sa kanya. Nagkagulo habang binubugbog ni Hugo si Vincent gamit ang kanyang laptop. Ang iba pang kasamahan ay agad na hinayla ang intern, habang si Vincent ay ipinadala upang bihisan ang sugat sa kanyang mukha. Kasunod nito, sinisiyasat ng supervisor ang bagay, at sa pag-aakalang maaaring naapektuhan ng stress sa trabaho ang bata, nagpasya siyang hindi na kumuha ng mga intern. Nakikipag-usap din siya kay Vincent na nag-aalok na maghain ng reklamo sa HR kung gusto niya, ngunit pinili niyang huwag palakihin ang usapin at tinatanggal ito. Gayunpaman, sa pagbabalik niya sa kanyang work desk, napansin niya na nagbago ang mga bagay. Lahat ay nakatingin sa kanya, at may mga bulungan. Wala nang hindi bayad na interns. Pinalaya niya sila. Mamaya sa gabi, umuwi si Vincent at gumugol ng ilang oras sa paghahanap ng potensyal na kasintahan sa isang dating app. Bilang karagdagan, kumukuha siya ng larawan ng kanyang pinsala at ini-upload ito sa social media upang makakuha ng maraming nakikiramay na komento. Kinabukasan sa opisina, nagtatrabaho si Vincent sa kanyang mesa nang biglang hinawakan ng isang katrabaho na nagngangalang Yves ang kanyang kamay at sinimulan nitong saksakin ng panulat. Muli, namagitan ng mga katrabaho at pinaghiwa-hiwalay sila. Ang isang natakot na Vincent pagkatapos ay tumakbo palayo, pagkatapos ay ang umaatake ay lumabas sa tila guni-guni. Nang maglaon, nagulat ang dalawang lalaki sa HR upang pag-usapan ang insidente. Tapat na inamin ni Yves na wala siya sa normal niyang pag-iisip at wala siyang natatandaan tungkol sa pangyayari. Halatang masama ang loob niya sa ginawa niya at humingi ng tawad kay Vincent sa umiiyak na boses. Bilang resulta, hindi nagsampa ng formal na reklamo si Vincent at tinapos ang usapin sa pamamagitan ng pakikipagkamay sa isa't isa. Nang maglaon, pinayuhan ng isa pang amo si Vincent na magtrabaho ng malayuan dahil ang isang bagay tungkol sa kanya ay halatang nakakainis sa mga tao. Bago umuwi, hiniling ni Vincent sa isang katrabaho na suriin ang social media upang makita kung mayroong anumang masamang chismis tungkol sa kanya, ngunit wala silang nakita. Ito ay nakalilito kay Vincent at siya ay nagtataka kung bakit ang mga tao ay naniningil sa kanya sa hindi malamang dahilan. Para i-refresh ang sarili mula sa mga nangyayaring kaganapan, nakipag-date siya sa ibang pagkakataon kasama ang babaeng nakilala niya sa dating app. Nagkita sila sa isang restaurant at masaya silang nag-uusap. Gayunpaman, ang kanilang maayos na pag-uusap ay biglang nagiba nang mapansin ni Vincent ang isang palaboy na lalaki na nakatingin sa bintana. Isang mainit na petsa. Nagsimulang maglakad ang lalaki patungo sa restaurant, ngunit habang tumatawid siya sa kalsada, nabangga siya ng kotse. Dahil sa pangyayaring ito, hindi comfortable si Vincent kaya umalis siya. Kahit pauwi ay hindi niya mapigilan ang pakiramdam na lahat ng tao sa kalsada ay nakatingin sa kanya. Dahil dito, sumakay siya ng taxi. Kinabukasan, sumakay si Vincent sa kanyang bisikleta. Nang huminto siya sa isang pulang ilaw, napansin niya ang isang driver ng sasakyan na nakatingin sa kanya nang hindi kumukurap. Napagtanto ang napipintong panganib, hindi pinansin ni Vincent ang ilaw at umalis, ngunit hinabol siya ng kotse. Sa isang estado ng gulat, siya ay nahulog mula sa bisikleta, ngunit sa kabutihang palad ay nakakapagtago sa kalsada. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Vincent nang yumandar na ang sasakyan. Pag-uwi, naghanap siya sa internet ng mga balitang may kinalaman sa maiwagang kaso ng karahasan. Siya ay nabalisa na makahanap ng ilang mga halimbawa ng mga taong biglang naghiwalay at umaatake sa sinumang nasa paligid nila. Nag-aalala tungkol sa patuloy na suliranin, humingi ng payo si Vincent mula sa isang psychologist, umaasa na magkaroon ng pananaw sa kanyang suliranin. Gayunpaman, itinatanggi ng psychologist ang kanyang mga alalahanin bilang pag-uugali na naghahanap ng atensyon. Sa kabila nito, tumanggi si Vincent na sumuko at nagpasya na gawin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Siya ay sumasalamin sa kanyang mga karanasan at nakikilala ang isang pattern. Lahat ng masama ay nagsisimula sa eye contact. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano ito titigil. Dahil dito, pumunta siya sa balkonahe at kumusta sa kapitbahay, na sa una ay binabalik ang pagbati ng may magandang asal, ngunit
Tuldok-tuldok. Matapos ang ilang segundong pagtitig, nablangko ang mukha ng kapitbahay at itinapon niya ang gamit niya kay Vincent. Nang tumingin si Vincent sa pangalawang pagkakataon, tila nalilito ang kapitbahay sa nangyari. Dahil dito, napagtanto niya na ang pangalawang pakikipag-ugnay sa mata ay nagtatapos sa pag-atake. Nang hapong iyon, nag-order si Vincent ng isang pakete na naglalaman ng taser, pusos, at pepper spray. Pagkatapos ay tumatagal siya ng ilang oras upang magsanay kung paano tumugon ng mabilis kapag siya ay inaatake. Ngayong medyo ligtas na ang pakiramdam niya, namamasyal siya, ngunit nang makabalik siya, nakita siya ng mga kalapit na bata at agad siyang sinugod. Sinubukan ni Vincent na ipagtanggol ang kanyang sarili nang hindi sila sinasaktan, ngunit ang mga bata ay nagpumilit at kinagat pa siya. Naiwan na walang ibang pagpipilian, itinapon niya ang mga bata sa sahig. Kasabay nito, nakita siya ng ina ng bata at inakusahan siya ng pananakit sa kanyang mga anak. Tinawag niya ang kanyang asawa at ilang iba pang mga kapitbahay, na nagudyok kay Vincent na magmadaling magtago sa loob ng kanyang apartment. Sa takot, hinuranggan ni Vincent ang kanyang pinto ng mga kasangkapan at naghintay hanggang sa makaalis ang lahat. Nang tumahimik na sa labas, inayos ni Vincent ang ilan sa kanyang mga gamit, sumakay ng taxi, at pumunta sa kinaroroonan ng kanyang ama. Pagdating doon, nalaman niya na ang kanyang ama, si John Pierre, ay nakatira ngayon kasama ang kanyang bagong kasintahan. Nang mapagtanto na wala ng lugar para sa kanya upang manatili, hiniram ni Vincent ang kotse ng kanyang ama at nagmaneho. Pagkatapos ng ilang oras na pagmamaneho, huminto siya sa isang tindahan, bumili ng pagkain, at kumain ito habang nakaupo sa isang parke. Habang naroon, nilapitan siya ng isang lalaking walang tirahan, si Joaquim, at ang kanyang aso. Sa paniniwalang malapit na siyang atakihin, sinubukan ni Vincent na umalis, ngunit tiniyak ng matanda na wala siyang anumang pinsala. Sinabi ni Joaquim na nasaksihan niya kung paano iniwasan ni Vincent ang pakikipag-eye contact sa cashier kanina. Pagkatapos ay ibinunyag ng matanda na naghihirap din siya sa parehong suliranin gaya ni Vincent sa nakalipas na 7 buwan. Ito ay naging masama na kailangan niyang iwan ang kanyang trabaho at ang kanyang pamilya. Hindi niya alam kung ano ang sanhi nito, ngunit alam niyang may mga katulad niya na nakikipag-chat sa mga forum at blog. Inirerekomenda ni Joaquim na gamitin ni Vincent ang isa na ginagamit niya, ang Watchman blog. Sa platform na ito, tinatalakay nila ang mga diskarte upang mabuhay ng mag-isa, dahil kahit ang pagpunta sa ospital ay mapanganib. Bago umalis, pinayuhan ni Joaquim si Vincent na kumuha ng aso, dahil hindi ito aatake sa kanya at maaari siyang bigyan ng babala sa anumang panganib. Kasunod nito, nagmamaneho si Vincent patungo sa ari-arian ng kanyang pamilya sa kanayunan. Sinigurado niya ng mga tanikala ang gate bago pumasok sa loob. Pagkatapos ay ginagamit niya ang kanyang laptop para ma-access ang website na inirekomenda ni Joaquim. Sinusubukan niyang makipag-chat, ngunit kailangan niya ng account para dito. Bilang resulta, lumikha siya ng isang account at sumali sa blog sa ilalim ng katangisip na pangalan, 69 na Big God 4 Jesus 420. Mula sa puntong ito, nagsisimula siyang matuto ng ilang mga trick kung paano haharapin ang kakaibang sitwasyong ito. Ang mga araw ni Vincent ay puno na ngayon ng maingat na pagkilos. Kahit umorder siya ng pagkain, hindi niya binubuksan ang gate hanggat hindi maalis ang delivery guy. Bilang karagdagan, nanonood siya ng ilang mga video sa pagtatanggol sa sarili at ginagawa ang lahat ng ito upang panatilihing ligtas ang kanyang sarili. Isang araw, nakita siya ng isang kapitbahay at lumapit siya para mag-hi. Ang kanilang pag-uusap ay nagsimula ng palakaibigan, hanggang sa ang anak na babae ng kapitbahay ay nagsimulang tumitig sa kanya. Marahas niyang sinubukang abutin si Vincent, na nagudyok sa kanya na magmadaling bumalik sa loob. Nang maglaon, habang nagsusurf sa website, nakita niya ang profile ni Joaquim at nagsimula silang mag-usap sa pamamagitan ng mga DM. Maya-maya, pumunta si Vincent sa banyo, at natuklasan na barado ang banyo. Pinuntahan niya ang septic tank sa labas at nakita niyang bahagi nito. Sa sandaling iyon, dumating ang isang repairman na tinawag ng kapitbahay, at sinubukan ni Vincent ang lahat ng kanyang makakaya upang maiwasan ang pakikipag-eye contact. Ngunit, sa kasamaang palad, ang lalaki ay nagkataon na tumingin sa kanyang mga mata, agad siyang naging marahas.
Kasunod nito, isang pisikal na awayan ang naganap sa pagitan ng dalawa, kung saan si Vincent ay desperadong sinusubukang palayasin ang lalaki. Habang tumitindi ang laban, itinapon siya nang umaatake sa isang tumpok ng dumi at sinimulan siyang bugbugin. Ngunit kahit papaano ay nakuha ni Vincent ang isang kalapit na bato at nawalan ng malay. Kasunod nito, mabilis na hinugasan ni Vincent ang sarili at isinakay ang repairman sa isang trunk ng kotse bago umalis. Nang makarating sa malayo, binuksan niya ang trunk ng kotse upang iwanan ang repairman, ngunit hindi inaasahang inatake siya ng huli gamit ang isang kutsilyo. Nagalit ito kay Vincent, kaya tinapos niya ito ng martilyo. Pagkatapos itapon ang katawan, umuwi siya, naligo, at tinatahi ang kanyang mga sugat. Kinabukasan, bumisita si Vincent sa isang dog shelter para bumili ng alagang hayop para sa kanyang kumpanya. Sa gitna ng lahat ng tumatahol na aso, ang kanyang atensyon ay nakuha ng isang tahimik na mukhang palakaibigan sa kanya. Ang aso ay para sa pagtatanggol sa sarili. Bakit gusto niya ang tahimik? Ngunit pinili niya ito at iniuwi, pinangalanan itong Sultan. Sa susunod na eksena, nakita si Vincent at ang kanyang aso na naglalaro sa isang beach. Di nagtagal, isang grupo ng mga miyembro ng pamilya ang lumakad patungo sa kanya, at mabilis siyang inalertuhan ni Sultan sa pamamagitan ng pagtahol, na ayaw na magkaroon ng anumang gulo, pareho silang tumakas sa eksena. Nang gabing iyon, nagmaneho si Vincent sa isang fast food restaurant at nag-order. Nagkunwari siyang may kapansanan at hiniling sa isang waitress na dalhin ang pagkain sa labas. Si Margot ang nagdadala ng order niya. Kapag nagtanong siya tungkol sa kanyang kapansanan, inamin niya na nagsinungaling siya. Pero walang pakialam si Margot dahil gusto niyang magkaroon ng dahilan para makapagpahinga sa mga kliyente sa loob. Ang kanyang free-spirited na saloobin ay agad na humanga kay Vincent, na naging dahilan upang magkaroon siya ng crush sa kanya. At tiyak na gusto rin siya nito. Walang mas mainit kaysa sa isang tao na peking mga kapansanan. Kinaumagahan, muli siyang pumunta sa kaparehong restaurant upang makita si Margot sa ilalim ng pagkukunwari ng pag-order ng pagkain. Habang nag-uusap ang dalawa, may dumating na mag-asawang bikers. Nang makita sila, agad na sumakay si Margot sa kotse ni Vincent at pinaalis ito. Nang makarating sa isang ligtas na distansya, nagpapasalamat siya sa kanya sa pagligtas sa kanya mula sa problema. Iminumungkahi din niya na huminto sila sa isang malapit na bar at kumuha ng inumin ng magkasama, na sinangayunan niya. Bumili si Margot ng 2 bote ng beer at nag-enjoy silang uminom sa parking lot. Gayunpaman, ang kanilang pahinga ay panandalian habang hinahanap sila ng mga bikers. Agad nilang hinihingi si Margot ng pera sa kanila. Ilang sandali pa, nakita ng isa sa mga nagbibisikleta si Vincent sa mga mata, dahilan para mablangko siya. Naramdaman ang panganib, nagsimulang tumahol si Sultan, at agad na pinasuko ni Vincent ang lalaki gamit ang kanyang taser. Nang sumugod sa kanya ang ibang biker, nagawa siyang patumbahin ni Vincent sa pamamagitan ng isang suntok bago silang lahat tumakas sa eksena. Habang nagmamaneho sila, nagsimulang humungol si Sultan. Ngunit bago makapag-react si Vincent, inilunsad ni Margot ang kanyang pag-atake sa kanya sa isang desperadong hangarin na ipagtanggol ang kanyang sarili. Noontog ang ulo ni Vincent sa bintana ng sasakyan, dahilan para mawalan siya ng malay. Pagkatapos ay dinala niya siya sa kanyang bahay at ikinulong siya sa loob ng isang silid. Nagising si Margot kinaumagahan na walang maalala sa nangyari. Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit hinarap siya ni Vincent mula sa labas. Hiniling niya sa kanya na ipikit ang kanyang mga mata, tinitiyak na ihahatid siya nito sa bahay. Sumunod si Margot, at ginabayan siya ni Vincent papunta sa kanyang sasakyan, kung saan pinusesan siya para sa kaligtasan. Kung si Margot ay nasa ganitong uri ng mga bagay, kung gayon ito ay isang napakagandang unang petsa. Sa ruta, nagtanong si Margot tungkol sa bagay na iyon, at ibinahagi ni Vincent ang kanyang buong pagsubok. Gaya ng inaasahan, hindi siya naniniwala sa kanya, kaya nagpasya siyang magpakita sa kanya ng demo. Hininto niya ang kotse sa supermarket at pumasok sa loob. Hindi nagtagal, nagmamadali siyang lumabas kasama ang isang rally ng mga taong humahabol sa kanya. Nagawa niyang makapasok sa loob ng sasakyan at bahagyang nakatakas sa eksena. Sa wakas ay nakumbinsi ng pangyayaring ito si Margot na nagsasabi siya ng totoo. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa bahay ni Margot na isa pala itong bangka.
Inaanyayahan niya siya sa loob, kung saan nagsasaluhan sila ng ilang inumin at kwentuhan. Ang kanilang pag-uusap sa lalong madaling panahon ay tumatagal ng isang romantikong pagliko, at sila ay nagtapos. At sila ay nagtatapos sa paggawa ng out. Maya-maya, pumunta si Vincent sa kanyang sasakyan para kunin ang kanyang telepono, kung saan nakahanap siya ng ilang mga mensahe mula kay Joaquin. Pagkatapos ay tinawag niya si Joaquin, na nagsasabing siya ay gumaling, dahil wala nang umaatake sa kanya. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano ito nangyari. Ngayon, sa wakas ay makikilala na niya ang kanyang asawa, pagkatapos ng napakatagal na panahon. Nang matapos ang tawag, bumalik si Vincent kay Margot, at ang duo ay may ilang romantikong pag-uusap bago matulog. Sa kasamaang palad, sa hating gabi, si Margot ay nasa ibabaw ni Vincent at sinimulang sikal siya. She's not possessed, kinuha lang niya yung pusos kanina sa sign. Sa desperadong pagtatangka na iligtas ang sarili, kinatok niya ito ng isang suntok bago nagmamadaling lumabas. Makalipas ang ilang minuto, tinawagan siya ni Margot, ngunit hindi niya ito sinisisi sa pagtatanggol sa sarili. Habang inaalagaan ni Vincent ang sugat na ibinigay nito sa kanya, iniisip niya kung magagawa ba nila ang kanilang relasyon. Biglang nagsimulang tumahol si Sultan, at narinig nila ang isang boses, na kinilala ni Margot bilang may-ari ng isang kalapit na bangka. Pagkatapos, parami ang mga boses na maririnig na sumisigaw sa malayo, na nakakaramdam ng nagbabantang banta. Nagmamadali silang umalis sa pinangyarihan. Pumunta sila sa lugar ni Vincent, only to find signs of a break-in. Anuman, pumasok sila sa loob, kung saan nakasalubong nila si Jean Pierre na may hawak na baril. Nagtanong si Vincent tungkol sa bagay na iyon, kung saan ipinaliwanag ng kanyang ama na isang grupo ng mga marahas na tao ang pumasok sa kanilang bahay at pinatay ang kanyang kasintahan. Napaluha ang matanda, kaya inalok siya ni Vincent ng nakakaaliw na yakap bago siya pinatulog. Pagkatapos, nakatanggap si Vincent ng mensahe mula kay Joaquin, na nagpapaalam sa kanya na ang mga bagay ay hindi naging maayos sa kanyang asawa. Ngayong wala na siyang dahilan para mabuhay, nagpasya siyang gawin ang hindi maiisip. Bago magpaalam, ibinahagi niya ang mga coordinate ng lahat ng mga shelter na inorganisa ng kanilang website. Palibhas ay nalulungkot, paulit-ulit na sinubukan ni Vincent na tawagan siya, ngunit walang epekto. Kinaumagahan, hinatid niya ang kanyang ama, kasintahan, at aso patungo sa isa sa mga silungan. Sa kanilang paglalakbay, naririnig nila ang balita sa radyo, na binabanggit ang isang alon ng karahasan na sumasakop sa bansa. Maya-maya, nasalubong nila ang isang highway na hinaharangan ng isang grupo ng mga sasakyan. Tila nabaliw ang mga tao, habang nag-aaway sila, lumimikha ng kaguluhan. Gustong makaganti ni Jean Pierre para sa kanyang kasintahan, kaya lumabas siya ng kotse para sumali sa scuffle. Nataranta, sinundan siya ni Vincent, kung saan nakita niya ang mga taong brutal na nagpapatayan. Samantala, sinusundan din sila ni Sultan, ngunit hindi ito tumatahol, kahit isang beses. Mahilig ako sa aso, pero walang silbi si Sultan. Napagtanto nito si Vincent na wala nang gustong umatake sa kanya. Ay, sorry, Sultan. Patuloy niyang hinahanap ang kanyang ama sa karamihan, ngunit hindi niya ito makita. Nang masaksihan ang tumitinding sitwasyon, nilapitan ni Margot si Vincent at nagawang kumbansiin itong umalis nang wala ang kanyang ama. Kasunod nito, tumakbo sila palayo sa highway, at tinahak ang daan sa kakahuyan. Makalipas ang ilang oras na paglalakad ay biglang blanko ang mukha ni Vincent na parang may sumikop sa kanya. Pagkatapos ay hindi niya inaasahang inatake si Margot, ngunit sa paanuman ay natakpan niya ang kanyang mga mata, sa huli ay napatigil siya. Sa resulta ng insidenteng ito, piniringan ni Margot ang kanyang mga mata gamit ang isang piraso ng kanyang damit, bago pinindot. Maya-maya, nakarating sila sa isang kalsada, kung saan nakakita sila ng kotse na may patay na driver. Ibinaba ni Margot ang katawan, at ang dalawa ay nagmaneho pabalik sa kanyang lugar. Sa huling eksena, sina Vincent, Margot, at Sultan ay sumakay ng bangka at tumulak palayo upang magsimula ng bagong buhay na magkasama.